Sa umaga'y gigising, bagong araw muling haharapin. Sa mga pangarap ng anak ay ihahandog, mga hamon tatanggapin. Lipstick at lotion sa salamin, ako'y ngingiti. Si Miss Rosani magtatrabaho, walang pinipili. Sa kusina'y luto ang bangot sarap, nag-uumapaw habang inaabot ang mga pangarap na sumisigaw sa bawat hakbang, sa bawat paghinga. Kay Miss Rosani walang tatalo sa kanya. Miss Rosani, ikaw ang reyna ng bahay. Kahit anong hirap, sa'yo'y walang kabantay. Sa'yo mga kwento, mga pangarap na tunay. Miss Rosani, sa'yo kami humahanga, walang humpay. Mga alaala, mga kwento ng lahat. Hey guys, what's up? Mini Sean Wayne, today alikat pag-usapan natin itong nakita natin sa isang kay Duterte TV. Pinahapyawan na naman nila si Idol dito sa kanila. Very small lang naman guys, very small lang naman. Tara, pakinggan natin ang usapan nila kong Marcoleta. Cool. Pag-usapan muna natin yan. Gagawa ngayon ng paraan ng Estado sapagkat may interes ang ating Estado sa pamilya. Sa pamilya. Mm-hmm. Dahil ito ang foundation ng ating bansa. Sabi ko, meron ba tayong ginawa ng batas? Wala. Sana may batas na. Kapag merong nag-file ng annulment o legal separation, mandatory ng DSWD puntahan, kausapin, lahat na ng suporta ibigay. Mm-hmm. Para sa ganon, yung namumuong panghina, baka mapalakas yan. At mapiprevent natin ngayon. Mm-hmm. Natupad ngayon yung hangarin ng ating saligang batas. Kaya ang problema ko, pumupunta doon sa isang programa sa television eh. Ang nangyari, lalo nag-away. Dapat meron din batas, walang ganyang programa. Yun na nga. Sapagkat yan ay pampahina ng pundasyon ng ating ng ating mga pamilya. Oo nga po, ang laki ng wala Napakaganda ng simula napakaganda ng adhikain. Ang pamilya'y palakasin, ang pamilya'y proteksyonan, ang pamilya ay kailangang ma-develop. Maliwanag yan. Bakit? Kanya? Because it is the foundation of the nation. Okay. Hindi ko alam guys kung gaano karami sa inyo ang nag-a-agree kay kong Marcoleta dito na dapat magkaroon daw ng mga batas na ipinagbabawal ang mga programa gaya ng programa ni Idol Rafi. Alam niyo sa totoo lang, no? Hindi lang naman si Rafi Tulfo ang sabihin na lang natin nag-handle ng mga ganitong klaseng issues. No? Meron din iba, pero bakit pagdating kay Rafi Tulfo, iba yung niya no? Tumatabo siya ng mga viewers. Alam niyo kung bakit? Kasi si Idol laging may side note. May side comment. No? Sa mga taong involved. Yung biglang nagkakaroon ng panibagong issue dun sa simpleng issue inilapit. I'm gonna give you one very good example. Dun sa mga hindi po nakakaalala. Meron po kasing naging issue dyan, episode si Idol Rafi. Lumapit yung asawa ng isang konsehal na taga-Ginubatan. No, kalimutan ko na yung name ni konsehal Ang reklamo lang naman ng asawa, hindi daw binabalik sa kanya yung kanyang mga anak. So, habang tumatagal, lumahaba yung kwentuhan, bigla ba namang alam niyo, ang inilapit lang nung asawa ng babae is gusto lang niyang makuha yung mga anak niya. Tapos biglang nag-iba na yung ikot ng kwento, nag-iba na yung nakaladkad na yung pagiging konsehal ng konsehal, 'di ba? So magaling si Rafi Tulfo. Magaling si Rafi Tulfo sa
sabihin na lang natin he is very creative when it comes to those things, 'di ba? So nagsispark ng controversy, nagki-create ng new issues, 'di ba? Hindi naman lahat pero madalas, 'di ba? Kaya talaga namang yung mga taong tatanga-tanga, pinapanood talaga siya. 'Di ba? Yung pumapatol sa mga pangmarites na usapan. Ako personally, one, I don't talk to other people if we're going to talk about yung buhay ng ibang tao. Off ako sa ganyan. No? If you want to talk about that, dali mo sa ibang tao. Sa akin, ayoko. Hindi ako nakikinig sa mga ganyang klaseng kwento. Well, I stay silent. Pinapakinggan ko lang sila, ganyan-ganyan. Mas lalong kinabubuisitan ko yung mga tao na nagkukwento ka about dito sa taong to. Tapos kinabukasan, makikita ko, tropa kayo. Diba? Chami-chami kayo. Anyway, going back dito sa issue na inaano nila kung Marcoleta. Tama ba? No? Tama ba na tawag dito? Na ipinagbabawal, no? Or magkaroon na ng isang batas na ipagbabawal ang mga programa na nakakasira sa institusyon ng pamilya. Tama ba na dapat magkaroon na tayo ng mga batas na makakasira sa pagkatao? 'Di ba? Isang programa, kung yung programa na yun mag-i-entertain ng isang klaseng issue para lang may masiraan na tao. Should we control that now? Hindi kaya ito ay isang magiging violation sa freedom of speech? Pero kung babanggain nga natin sa current laws na meron tayo, nasa tao din kasi if they want to file cases against those people na na sumira ng kanilang mga pangalan. Diba? Well, I don't know how they can do that. Yung gagawa sila ng batas para ipagbawal ang mga programa na nakakasira ng pamilya. 'Di ba? Gaya nga ng binanggit nila. Kung mangyari ba 'yan, hindi ba actually hindi lang dapat programa. I know there are some content creators na nagke-create ng content at nagpapakita kung paano sirain ang institusyon ng pagpapamilya rin. 'Di ba? If we really want to preserve yung sanctity ng isang pamilya or ng marriage, well, I guess we can agree with Kong Marcoleta, no? Na dapat yung mga ganitong klaseng programa hindi dapat natin pinapatronize. Kasi kung tutuusin, if you fear, no? I was watching I was watching Kayo kanina sa kanyang live regarding nga dito sa ng divorce. Ako, no, if you fear divorce, why now? Why fear divorce now? Para sa akin, kung meron naman mga programa na noon pa nag-i-exist and yet may mga pamilya nang nasira. I'm not only pertaining to one program. I'm pertaining to several programs na once upon a time is napapanood natin sa television. 'Di ba? Noon pa man, maraming nang nakakasira sa institution ng family. Yung pagdadala ng issue nila publicly. Imagine niyo, no? Ito nga madalas ko itong napapanood, no? Kila Teacher Mark, kila Paco, kila Atty. Libayan, na ang main focus nila every time na nire-raise nila yung mga issues dyan sa RTIA, ang pinaka nagiging main concern nila is yung effect sa mga bata. Diba? Kaya nga sila nagbibigay ng mga reaction sa mga episodes ng RTIA. It's because of this story. Because they fear na baka masira ang institusyon ng pagpapamilya. At ang epekto ng pagkasira doon ay yung mga bata.
Gaano karaming episodes na ba ang binigyan nila ng reaksyon? Na ang binibigyan nila ng concern is yung mga batang apektado sa episode ng RTIA. Marami na po. 'Di ba? Marami na po. To the point, no? To the point, na yung pagpapahalaga ng ilan sa atin sumabak si Attorney Libayan sa isang debate. Ganun niya pinahalagaan yung mga bata sa institution ng pamilya. Ganun din niya pinahalagahan, 'di ba? Yung mga taong nasa loob ng isang marriage. Na nagiging collateral damage sa programa ni Aidel. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ulit ang tanong. Nag-a-agree ba kayo dito sa sinasabi ni Kong Marcoleta? Na dapat na ba, is it high time na magkaroon tayo ng batas na ipinagbabawal ang mga ganitong klaseng programa? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin ang thoughts nyo regarding dito sa topic natin. At the same time, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe kay Pinoy Bro Media. So, ilang beses ko lang naisip na dapat yung mga bagong kanta ni Pinoy Bro, pina-flash natin para makita nyo kung gaano siya kagagaling. Doon sa gusto pong magpagawa ng jingle kay Pinoy Bro, feel free to approach him, i-message nyo po siya, at napakatalentado pong tao. He deserves to be recognized worldwide, you know.